Mga European NBA players naghahari na ngayon sa NBA. Jordan Poole, pinakitaan ng pagmamahal sa Bay Area, at hindi biro ang ginawang kasaysayan ni Stephen Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $2,299. Click lamang ang link sa comment section. Or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Ang mga international players ngayon ay dinami na ang pagiging kandidato na makuha ang 2023-24 season ng NBA. Oo, ang leaderboard ay nanatili pa rin sa parehong sitwasyon nitong nakaraang linggo patungo sa bakasyon. At kung ang actual positioning ay magpapatuloy patungo sa spring, ito na ang magiging unang pagkakataon sa NBA history na ang top 5 race ay napagmay-ari mula sa mga foreign countries. Isang stat ang mahalagang alamin, na ang puntos ay mas mataas pa, kumpara sa nagawang playing minutes na naitala sa ladder leader na si Joel Embiid. Potensyal na siya ang magiging kauna-unahang manlalaro simula pa man noon kay Wilt Chamberlain na naitala ang 4,029 points. Sa loob ng 3,882 minutes, noong 1961-62 para tapusin ang season kasama ang more points kumpara sa minutes played. Hindi nakaduda-duda, dahil si Embiid ay umiskor ng 51 points noong araw ng Huwebes sa pagkapanalo ng Sixers laban sa Minnesota. Ito ang mga top 5 candidate ngayon sa Kia race sa MVP season. Una si Joel Embiid ng Philadelphia 76ers. Nitong huling linggo, siya ay hawak pa rin ang number 1 sa rankings, may average sa season na umabot sa 35.1 points per game, 11.8 rebounds per game at 5.9 assists per game. Ang kanyang kaso, na pagmay-ari niya ang huling 2 linggo, pinataob ang Detroit Pistons, kasama ang 41-point double-double, bago pa man ito nakapagtala ng season-high 51 points, 7 araw ang sumunod laban sa Timberwolves. Ang reign ng MVP ay umiskor ng 40 points or more sa 4 sa kanyang last 5 games. Take note, si Embiid rin mga kaibigan ay bumiyahe ng magkasunod na 12 games na umiskor ito ng 30+ points at 10 rebounds. Na kung saan ito ang pinakamarami simula pa man noon kay Kareem Abdul-Jabbar noong 1972. Ang pangalawa sa listahan ay si Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Sa seasong ito may average siya ng 26.5 points per game, na may 12.4 rebounds per game at 9.3 assists per game. Ang kanyang kaso, ang 2-time MVP, gaya ni Embiid, siya ay nanatili sa number 2 spot. Na kung saan pinangunahan nito ang Denver Nuggets sa 5-game victory mula sa kanilang last 6 games. Si Jokic ay nagmula pa sa 31 points, 15 rebounds performance at nanguna ngayon sa liga sa double-doubles na may 24. Ang team's 3-game road trip ay magpapatuloy at susunod ang laban nila sa linggo kontra Charlotte. Ang naging pangatlo sa listahan ay si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. Nakapag-average ng 30.9 points per game, 11 rebounds per game at 5.4 assists per game. Ang kanyang kaso, si Antetokounmpo ay ginawang maayos ang kanyang trabaho, base sa kung paano nito tinulungan ang Milwaukee bilang undefeated sa kanilang 6-game homestand nitong araw ng Biyernes. Kasama ang kanyang 37 points, 10 rebounds 6 assists na may 2 blocks laban sa Orlando. Ito ang nagmarka sa ika-226 career 30 points game ni Antetokounmpo, na siyang nakarank sa pangalawa nitong huling 10 taon, sa likod ni James Harden na may 267 points games. Ang paparating na 4-game road trip ay magsisimula sa paparating na linggo, kasama ang unang back-to-back games sa road games laban sa Knicks. Kabilang ang Christmas Day matchup sa paparating na Martes. Naging pang-4 naman sa listahan si Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder. Sa seasong ito siya ay nakapag-average ng 30.7 points per game, 5.8 rebounds per game at may 6.3 assists per game. Ang kanyang kaso, itong si Gilgeous-Alexander ay pinutol lang naman niya ang 9-game winning streak ng Clippers noong Biyernes, kasama ang kanyang ika-18th 30-point game sa season, kabilang na dito ang 14 points sa third quarter, na kung saan nakapag-drop ng 45 points ang OKC sa frame na ito. Kumuha siya ng 8 rebounds, 2 blocks at 4 steals para dalhin ang all-around effort na ito sa laban. Ang Thunder ay naging 2-0 during sa kanilang kasalukuyang 5-game homestand, kasama ang matchup na nakaset sa paparating na linggo laban sa Lakers.
Ang komampleto sa panglima ay si Luka Doncic ng Dallas Mavericks. Sa season ito siya ay nakapag-average ng 32.7 points per game, 8.4 rebounds per game, 9.1 assists per game. Ang kanyang kaso mga kaibigan, si Luka ay pinangalan ng Western Conference Player of the Week para sa unang pagkakataon sa seasong ito. Ngunit ang Mavericks ay natalo ng 3 magkasunod sa kanilang huling 4 na laban. Siya ay naging unstoppable. Si Luka ay nakakapag-average ng 36.2 points, 9.3 rebounds at 11.2 assists over sa kanyang last 10 games. Magiging exciting ang Pasko mga kaibigan. Dahil ang regalo, makakaharap ni Dallas superstar, sina Devin Booker at ang Suns, bilang iba na namang classic showdown. Ang 5 sumunod, naging pang-6 si Jason Tatum ng Boston Celtics. Pang-7 si Tyrese Haliburton ng Indiana Pacers. Pang-8 si Kevin Durant ng Phoenix Suns, naging pang-9 si Kawhi Leonard ng LA Clippers. At number 10 si Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves. Anong masasabi niyo mga kaibigan patungkol dito? Sa kabilang banda naman mga kaibigan, ang Golden State Warriors ay naging host laban sa Washington Wizards sa araw na ito sa pagbalik ni Jordan Poole sa Chase Center. Habang ang gabi ay nagsimula sa tribute video para kay Poole. Ang laban naman mga kaibigan ay agad naging patungkol lahat sa kanyang former teammate na si Stephen Curry. Si Curry ay gumawa ng 30 points, 7 assists at may 8 made 3-pointers. Si Curry na ngayon ang naging first player sa NBA history kasama ang stats na ito or higit pa sa loob lamang ng 27 minutes. Naglaro lamang ito mga kaibigan sa under 27 minutes, dahilan rin sa score na lamang nila laban sa Wizards. Nagawa niya ito sa loob lamang ng limited minutes. Si Curry ay naging pang-15 sa laban sa NBA history, kasama ang at least 30 points at 8 threes sa loob ng 27 minutes. Sa panahong labang ito, walang sino man ang nakapagtapos nito kasabay ang 7 assists. Habang ang line na ito ay isang historic para kay Curry, ito rin naman ay isang tanging iba na namang laban para sa superstar point guard, na siyang nakuha na ang 75th career game kasama ang at least 8 made threes. Ito syempre ang pinakamarami sa NBA history, kasama ang napalapit na manlalaro na napanghawakan ni Damian Lillard, na may 29 points sa isang laban. Ito na ang pang-12 panahon na nagawa ni Curry ang 8 3-pointers sa kanyang career at sa loob sa hindi lalagpas ng 30 minutes. Isang bagay na dinoble niya ang pinakamalapit na manlalaro sa listahan, greatest shooter of all time. Hindi maipapaliwanag ang gap sa pagitan ni Curry at sa iba pang manlalaro na naglalaro ng basketball. Siyempre, ang game na ito ay puro pagmamahal sa Bay Area patungo kay Poole. At ang Warriors guard na si Stephen Curry ay nagbigay ng yakap during sa pregame warm-ups, gaya na rin sa center na si Kevon Looney, na siyang lumaki rin sa lugar ng Milwaukee area. Si Poole ay tinanaw noon bilang isang centerpiece ng Warriors future, kasunod sa nabuong dynastic core ni na Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Siya ay nakitaan bilang isang scoring threat off the bench during sa Golden State's 2022 championship run at inani ang lucrative 4-year contract extension noong October sa taong ito. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.